Hanggang ngayon talaga tahimik na si Boss Cheese. Ano po siguro gusto na tahimik na buhay. Siguro medyo nadalaho mga kababayan. Ikatlo si Senator Joel Villanueva. Tayong mga Pilipino, meron tayong gawi na ano eh, no? Naku, pag nalagpasan ko to, hindi na ako uulit. Jorge Edralin, no? Naku, pag nalagpasan ko itong mga problema na ito, hindi na ako uulit. Di ba may ganun tayong galaw, no? Na may 30 projects. Ikaapat si Senator Amy Marcos na may Si Jaime Marcos, kaya naman pala galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi may mga ganito din eh. 28 projects. 14 projects Siguro, iniisip niya, kapatid, no, wag mo nang dalihin niya mga ganyang issue. Baka masama pa yung pangalan ko kasi mayroong mga ganito, may mga issue din. Baka kaya ganyan. Di po ba? naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. Ako yung magkapatid na Cayetano, na alam naman natin, na Duterte. Baka naman sa 2028 magpapaniwala na naman kayo doon sa kada pamilya may 10,000 ha. Baka naman kayo magpapaniwala. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, anong tahimik si Cheese? Baka nag-iisip na mag-asylum sa ibang bansa si Cheese. Hindi ho natin alam. Ano po, pwede, maaari. Yang iniisip nyo po. 11 projects para kay Senator Mark Villar. 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. Ito naman ng mga proyekto na to, mga kababayan, kumbaga, ipinapaliwanag lang ho na ito, may mga proyekto, ganito, ganyan. No? Hindi naman po sinabi na lahat ng nabanggit at lahat ng mga proyekto na yon ay goes at mga substandard na proyekto. Hindi naman po siya sabi. Kumbaga, inaano lang, ipinapaliwanag lang po na ang pinakamararaming mga proyekto. No, kaso, nangunguna sila Cheese Escudero. Tapos may mga 142 billion insertion pa ng mga ibang senador na tumapat lang ho siguro doon sa bayan nila. Hindi naman siguro sinadya na para sa kanila yon, no? Ito para kay former Senator Coco Pimentel. Tig-anim naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. Tigilan natin yan, no? Ilipat natin dito. Paano kaya ito? Pandin ng dokumento. Paano kaya ito, no? Yung mga DDS ang ihilig po, No mga DDS ang ihilig po. Nako, balik tayo sa flood control. Doon naman tayo sa mga ghost project. Doon naman tayo sa mga insertion, etc. Pakinggan nyo to mga DDS. Baka pagka narinig nyo ito, baka sabihin nyo, pinupolitika na naman. Kasi sa kanila, mga kababayan, parang may barrier no? Parang may harang. Kailangan ito, pag-usapan, kailangan dapat ito dinggin. Pero kapag nasabit na po ang apelidong Duterte at nasama na po ang mga Duterte, mga kababayan, ayaw na po nila. Hindi na po sila okay doon. Ang gusto po nila, mga boss chipamo, sir, mga kalaban ng mga Duterte, yung nandoon na pinag-uusapan. Kaso, mukhang damay din yung Sara at Pulong. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Laman din ng dokumento ang kanya. Yung DPW, baka parehas lang din ito nung Cabral leaks, di ba? Nandiyan din si Sara Duterte. Ang kapatid na si Congressman Pulong Nako, nandiyan din pala si Boy Saksak Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Saka si Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sabi ni Lester Lucenesio, ang hirap naman kasi ng apelyido mo. Lester Lucenesio, pero mabagal ang proseso. Ako, naniniwala po ako sa inyo, sir. No? Bakit po, ano po ang tingin ko o ang masasabi ko, bakit mabagal ang proseso? Naririnig nyo po yung mga pangalan ng mga nasasabi. Vice Presidente, no? Karamihan ng mga senador, ilan sa mga senador, malalaking mga tao mga kababayan, no? Malalaking mga tao. Joel Villanueva, Bus Joel Villanueva, Bus Jinggoy Estrada, mabibigat mga kababayan. Kaya yung iba, ako ito, pagpaumanin nyo naman ICI, no? Tingin ko doon sa iba,
sa ICI, kaya din mga nagre-resign, mga kinakabahan, mga natatakot din po. Pero, kay Pangulong Bongbong Marcos, basta iutos ko yan, basta investigahan nyo lahat ng iyan. Wala tayong takot. Kaya lang, yung medyo, mga nasa baba, medyo may kalabog din ho ang dibdib, mga bossing. Kaya nakikita natin, nandoon yung bagal ho. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget. Mga DDS, tatanungin ko kayo, gusto nyo pa bang pag-usapan itong mga DPWH, ghost project at mga insertion at mga flood control? Kahit na nababanggit na din yung Pulong, Sara at Harry Roque, okay lang sa inyo? Tutuloy ko, ha? Kasi alam ko naman ang iba sa inyo o karamihan sa inyo, kapag kayong may Duterte na, ayaw na. Lipat na sa ibang topic. Diba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Bong Revilla lang ang bilis na ikulong. Yung iba, hindi pa. Hanga nga po ako dyan kay Bong Revilla eh. Lalaki naman po talaga si dating Senador Bong Revilla. Di ba? Kasi talagang, napangalanan. Sige, susuko ako. Haharapin ko yan. Hindi ho kagaya. Putang ina, bato pa ang ang nickname, bato. Ganyan kapag ka bato, may paninindigan, syempre matigas, malupit, no? May paninindigan, bato. Pero ayun. Putol, atite, atakbo, abilis. Hanggang ngayon, hindi nagpapakita, hindi nagpaparamdam. At syempre, hindi naman po natin pwedeng ikumpara ito pong si Senator Bong Revilla, mga kababayan, kay Herminio Harry Roque, ng mas lalaki. Totoo naman po na talagang mas matindig yung Senator Bong Revilla. Huwag nyo nang ikumpara si Herminio Harry Roque, okay? Pag nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Itutuloy ko pa mga DDS. Gaya nga ho ng sinabi natin, ang pansin natin doon sa mga DDS, mga kababayan, kapag ka nasasama na yung apelido o yung mga panahon o petsa, araw, taon ng dating Pangulong Duterte ng panunungkulan, ayaw na po nila yan. Diba, Eddie Restoles? Gusto nila, iba na ho ang pag-usapan, mga kababayan. Biglang babanat na po yan. Iba, paninira na po kay Bongbong Marcos sa ating presidente ang mga ipapalabas na naman yung mga yan. Ganyan ang estilo ho nila, mga bossing. Eto nga, si Kiko Barsaga, wala din masabi diyan sa insertion, Sara. If there's meron Pero nung isang araw,